Naranasan niyo na ba yung mawalan ng isang bagay tapos iniyakan mo? Alam mo, halos lahat tayo nakaranas ng ganyan. Pwedeng pera, negosyo, bahay, gamit, o kahit isang bagay na pinaghirapan mo ba. Kaninang umaga kasi, alam niyo po, nagluto ako ng masarap na ulam. Yung chicken afritada, binaon ko ang iba sa anak ko. At marami pang natira para naman sa tanghalian. So, ginawa ko yon ng may pagmamahal. Alam mo yon, may effort. Pero umalis lang ako sandali. Pagbalik ko, kinain na pala ng mga pusa namin. Naubos po. So, ang natira lang yung konting gulay. So, ulam lang yon pero naiyak ako. Hindi dahil wala na kaming makakain, kundi naisip ko yung oras, yung pagod, effort, pagmamahal na inilaan ko para doon. So pumasok ako sa kwarto, nagdasal lang sandali. And then habang nagdadasal ako, nananalangin, unti-unting pinayapa ng Diyos yung puso ko. At doon ko naisip, bakit nga ba may mga pagkawala? Bakit may loss, di ba? Hindi ko man alam ang lahat ng sagot, pero pinaalala ito ng Diyos sa akin. Alam niyo po, hindi lahat ng pagkawala ay parusa. Or minsan, pagsasanay lang pala ito sa heart natin. Tinuturoan niya tayong huwag masyadong kumapit sa mga bagay na pwedeng mawala, kundi kumapit lang po tayo sa Kanya na hindi kailanman mawawala o magbabago. So, kung may nawala sa'yo ngayon, masakit yun. Totoo ang sakit. Pero tandaan mo, kung nasa iyo pa ang Diyos, may pag-asa ka pa. May bago ka pang simula. May bagong blessings. At may peace, may kapayapaang hindi kayang nakawin ng anumang pagkawala. So, hindi lahat ng pagkawala ay katapusan. Minsan, simula lang pala yun ng mas malalim na pagtitiwala natin kay God.